Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na kayang makita ni Adeline si Carlos? Ano ang gagawin ni Giselle ngayong nalaman niya kay Justin ang tungkol kay Zoe at Dax? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa Apex Hospital, nagkayayaan ang mga magkakaibigan ni Annalyn na kumain sila sa labas dahil namimiss na nilang kumain ng halo-halo. Pero tumangging sumama si Annalyn dahil pinagbawalan siya ng nanay Lynette niya na lumabas mag-isa o kapag hindi sila ang magkakasama dahil ikinakatakot ng nanay Lynette niya ang naging banta ni Carlos sa kanila na kukunin niya ang isang importante sa buhay niya. Nagulat naman ang mga kaibigan ni Annalyn sa sinabi niya. Kaya nagsabi si Nurse Ivan na pakiramdam ko hindi na magpapakita si Doc Carlos dahil takot din yun na mahuli ng mga pulis, na sinang-ayunan naman ng mga kaibigan niya. Nabanggit ni Annalyn sa mga kaibigan niya na parang nakita niya si Carlos sa labas ng bahay nila kahapon. Pero hindi siya nakakasigurado kung si Carlos nga ito dahil biglang nawala ito agad. Nagsabi naman si Doc Joy para makasigurado sila na makikita nila si Doc Carlos, isang tao lang ang pwedeng puntahan nito, si Harry. Kaya napaisip si Annalyn sa sinabi ni Doc Joy. At para makasigurado si Annalyn, tinawagan niya si Harry para malaman niya kung nagkikita nga si Carlos at si Harry. Nagulat si Annalyn ng iba ang nakausap niya at sinabi nito kay Annalyn na kailangan ng sunduin ang kaibigan niya dahil lasing na ito. Kaya agad nagpa siya si Annalyn na puntahan si Harry sa bar. Ang hindi alam ni Annalyn ay naroon din si Carlos sa bar dahil sinundan nito si Harry. Samantala, nilapitan ni Carlos si Harry dahil nakita niya itong lasing na. Pinigilan ni Carlos si Harry na tumigil na siya pero ikinagalit ito ni Harry dahil siya ang dahilan kung bakit siya naglalasing. Ikinasama ng loob ni Harry ang pag-iwan ni Carlos sa kanya. Kaya humingi naman ng tawad si Carlos kay Harry dahil sa mga nagawa niya. Habang kinakausap siya ni Carlos, nakatulugan na lang ito ni Harry dahil sa sobrang kalisingan niya at hindi niya na alam kung ano ang nangyari. Maya-maya ay dumating na si Annalyn sa bar pero hindi siya agad pinapasok dahil akala nila ay menor de edad pa si Annalyn. Hiningaan nila ito ng ID at nakita nila na isang doktor si Annalyn, kaya agad naman itinuro ng bouncer kung nasaan si Harry. Ikinagulat ni Annalyn nang nakita niya dahil may kausap itong lalaki na nakatalikod na nakasuot ng hood. Alam ni Annalyn na si Doc Carlos ang kausap ni Harry kaya agad niyang pinuntahan si Harry. Ang hindi alam ni Annalyn, nakita na siya ni Carlos kaya bago pa man niya puntahan si Harry ay agad na itong umalis at nagtago. Naabutan ni Annalyn si Harry na tulog sa sobrang kalasingan at agad niyang hinanap ni Annalyn yung kausap ni Harry kanina pero hindi na niya ito nakita. Tinawagan naman ni Annalyn si Regan at sinabi niya dito ang nangyari kay Harry kaya agad naman nagpunta si Regan para tulungan si Annalyn. Samantala sa Apex Hospital dahil paalis na si Eric, kailangan ni Giselle kausapin si Justin para magkasundo silang mag-ina at gagawin ni Giselle ang lahat para makabawi siya kay Justin. Ngunit hindi inaasahan ni Giselle ang isang pakiusap ni Justin na ikinagulat niya nang sabihin ni Justin na gusto niyang alisin si Zoe sa Apex. Ikinagulat ni Giselle dahil wala namang pwedeng idahilan para tanggalin si Zoe sa Apex. Ngunit binanggit ni Justin kay Giselle kung ang pakikipaglandian ba sa pasyente ay hindi ba isang violation yun? Sabi ni Giselle na anong ibig mong sabihin? Napangiti si Justin at sinabi niya na nililigawan si Zoe ng pasyente niya na si Dax. Yung titistigo dapat sa nanay niya at mukhang payag si Zoe. Ngayon sabihin mo sa akin kung tama ba yun? Hindi mo naman makapaniwala si Giselle at napatingin na lang siya kay Justin. Kailangan niyang makausap si Zoe tungkol sa nalaman niya. Kinabukasan sa Apex, dumalaw si Robert kay Giselle para sabihin ang napag-usapan nila ng abogado na ibinigay niya kay Lynette. Magiging malakas ang laban nila at mapawalang bisa ang kasal ni Carlos kay Lynette at maaari nila din itong kasuhan sa mga ginawa sa kanya. Natuwa naman si Giselle sa magandang balita ni Robert sa kanya pero nag-aalala pa din si Robert sa kalagayan ni Lynette
dahil hanggang ngayon ay natatakot pa din ito kay Carlos. Dahil nabalitaan nila na nasa Maynila na si Carlos dahil may nakakita dito na sumakay sa truck ng mga prutas si Carlos papuntang Manila. At si Carlos din ang nakita ni Lynette at Annalyn sa bahay nila. Kaya nais bigyan ni Robert ng bodyguard si Lynette para sa kaligtasan niya, pero hindi niya pa ito nasasabi kay Lynette dahil baka hindi ito pumayag. Kaya nagsabi naman si Giselle kung gusto mo ako na lang ang kumausap kay Lynette tungkol sa bodyguard. Tumanggi naman si Robert sa alok ni Giselle. Huwag na ate, alam ko naman na busy ka dito sa Apex, lalo na't kaka-resign lang ni Eric. Nangihinayang naman si Giselle sa pag-alis ni Eric sa Apex dahil magaling ito. Pero iba naman ang pakiramdam ni Robert kay Eric. Sinabi niya kay Giselle na wala akong tiwala sa kanya ate. Nararamdaman ko na may kakaiba kay Eric dahil bigla siyang nag-resign sa Apex. Hindi kaya may ginawa siya? Hindi naman naniniwala si Giselle na may gagawin si Eric dahil magaling ito at may tiwala siya kay Eric. Maya-maya ay nabanggit din ni Giselle kay Robert ang tungkol kay Zoe na nililigawan ito ng pasyente niyang si Dax na ikinagulat naman ni Robert. Ang hindi nila alam may ginagawang plano ang mag-inang Zoe at Moira na gagamitin nila si Dax para umatras itong witness sa kaso nila upang makalabas si Moira ng kulungan. Samantala dahil sa mga pinaplano ng mag-inang Zoe at Moira, muling pinuntahan ni Zoe sa kwarto si Dax para hatiran ng pagkain, na ikinatuwa naman ni Dax dahil napapadalas na ang pagdalaw sa kanya ni Zoe. Sinabihan ni Dax si Zoe na sa tingin ko na didevelop ka na sa akin dahil hindi mo naman dati ginagawa sa akin ang pagdalhan ako ng pagkain sa kwarto ko. Kasi dati lagi mo akong sinusungitan pero ngayon nakakapanibago lang talaga. Habang si Zoe naman ay nakikinig lang kay Dax dahil sa isip niya hindi niya ito gagawin kung hindi lang para sa mami niya. Kailangan nilang papaniwalain si Dax para sa plano nila ni Moira. Lumapit si Zoe kay Dax at sinabi na, papaano naman ako magkakagusto sa taong magpapakulong sa mami ko habang buhay? Gugustuhin ko ba ang ganun sa taong makakarelasyon ko kung siya ang magiging dahilan para makulong ang mami ko? Napaisip naman si Dax sa sinabi ni Zoe kaya sinabi niya na ang ibig mo bang sabihin kung hindi ako magwi-witness sa mami mo at hindi ko siya ididiin, magiging tayo? Hindi malaman ni Zoe ang sasabihin niya kay Dax dahil mukhang seryoso ito sa tanong niya. Pero sinakyan lang ito ni Zoe. Nasa sayo naman yan Dax kung gagawin mo yan para sa mami ko. Ang gusto ko lang naman ay makalaya si mami para magkasama ka na kami. Hindi naman nakaimik si Dax. Maya-maya ay lumabas na si Zoe. Naiwan naman si Dax na napapaisip sa mga sinabi sa kanya ni Zoe at umaasa ito na kapag tinulungan niya si Moira ay magiging sila ni Zoe. Samantala sa kulungan, hindi inaasahan ni Moira ang pagdalaw sa kanya ni Eric. Nagtataka siya kung bakit ito pinuntahan siya. Sabi ni Moira, ikaw, anong ginagawa mo dito? Nakangiti naman na sinabi ni Eric na maswerte ang araw mo ngayon dahil tutulungan kitang bigyan ng pinakamagaling na abogado at pera na kakailanganin mo. Ikinagulat naman ni Moira ang sinabi ni Eric sa kanya at mas lalong ikinagulat pa ni Moira nang sabihin ni Eric sa kanya na makakalaya ka na. Nanlaki ang mata ni Moira sa mga narinig niya kay Eric at maya-maya ay nilapitan siya nito at sinabi na, alam kong marami tayong pagkakaiba, pero parehas tayo ng pakay ang pabagsakin ang mga tanyag. Dahil sa aalis ako, kailangan ko na magtutuloy sa mga plano ko. Nagsabi naman si Moira na, tama ang taong pinuntahan mo, dahil hindi ko lang itutuloy ang mga plano mo at sinisigurado ko sa'yo na mas wawasakin ko sila ngayon dahil sa ginawa nila sa akin. Napangiti naman si Eric dahil nagkakaintindihan sila ni Moira. Tuluyan na kayang makakalaya ng kulungan si Moira? Ano ang gagawin ni Giselle kay Zoe? Nakita kaya ni Annalyn si Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.